Mag-isang nakipaglaban ng lalaking ito sa malalakas na assassin na ipinadala para lang tapusin siya. Ito ang kapalit sa pagtakas niya sa kanilang organization, maging ang mga katulad niya ay pinaghahanap na din. Matinding laban ang nangyari sa pagitan nila gamit ang mga kakaibang sandata na binabato sa kanya ng mga ito. Kinuha ng lalaki ang kanyang patalim para ipagtanggol ang kanyang sarili, subalit isang atake ang di niya nagawang iwasan dahilan para mawala ito sa pakikipaglaban at nagtamo ng mga pinsala. Sa bandang huli ay nagawa siyang hulihin ng pinuno ng naturang grupo at pagkatapos ay kanila na itong tinuluyan na naging dahilan ng pagdanak ng dugo sa paligid. Gamit ang isang device na ito ay kanilang nalalaman ang tunay na identity ng kanilang hinahanap. Pagkatapos ng sandaling pagkumpirma, sa wakas papunta na sila sa susunod nilang target at dito na papasok sa eksena ang ating bida. Nakatira si Joey sa isang maliit na tahanan na ito kasama ang kanyang anak at asawa pagkatapos nilang iwanan ang dati nilang trabaho at magsimula ng panibagong buhay. Umabot na din sa kanila ang balita tungkol sa mga sunod-sunod na pagpatay at ang masama pa ay walang naiiwang bakas na kahit ano ang mga ito. Sinabi ng kanyang asawa na nababahala siya sa nangyayari dahil kahit anong oras ay pwede na silang isunod ng organization. Sinabi naman ni Joey na hindi na daw nila ito kailangan pang isipin dahil nakakasiguro naman daw itong di sila mahahanap ng grupo. Isang gabi ay nagkatotoo na nga ang masamang hinala ni Joey nang bigla silang pasukin ng mga kalaban sa kanilang bahay. Pumalag si Joe kahit na marami ang mga ito at matapang na nakipagpalitan ng mga atake sa kanila. Bagamat dati din itong kabilang sa organization kaya nagagawa naman niyang mapatay kahit papaano ang iba sa mga ito gamit ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Habang tinatapos ni Joey ang buhay ng mga kalaban ay narinig niyang sumigaw ang kanyang anak kaya nabahala ito at nagmadali itong puntahan ng kanyang mag-ina. Sa kasamaang palad ay isang ninja dart ang tumama sa kanyang leeg kaya napuruhan ito ng husto ng kalaban. Sa kabila ng lahat ay pinilit pa rin ni Joey na tulungan ng kanyang mag-ina, subalit naabutan na lang niya ang mga ito nang wala ng buhay kasama ang ilang mga kalaban na wala na ding buhay. Patunay na nagawa pang ipagtanggol ng kanyang asawa ang kanilang anak pero dahil sa marami ang kalaban ay wala na silang nagawa pa. Nang nakumpirma na nila ang kanilang pakay ay agad na din silang umalis dahil parating na ang mga barangay tanod. Huli na namang dumating sa eksena ang mga tanod na ito at kanila na lang nadatnan sa loob si Joey na walang buhay kasama ang kanyang mag-ina. Gayunpaman isang himala ang nangyari dahil bigla na lang nabuhay si Joey sa isang silid kaya kanila itong dinala sa isang hospital. Habang nakakonfine ng ating bida ay binisita naman siya ng dalawang pulis na sina Emma Samanda at Mike Morris para kumuha sana sa kanya ng impormasyon patungkol sa nangyari. Pero dahil sa wala pa ito sa tamang pag-iisip pagkatapos ng nangyari kaya nagpasya na lang si Morris na balikan na lang ito pag medyo maayos na ang kanyang pakiramdam. Habang binabantayan nga ito ni Emma ay muli na namang umatake ang mga kalaban kaya matinding sagupaan na naman ang ating masasaksihan. Isa-isang kinuha ni Joey ang buhay ng mga kalaban at kanya na din ipinakita ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Maging ang kanyang special na abilidad gamit ang itim na usok na ito ay magagawa nitong tapusin ang kahit sino mang maglakas loob na pigilan siya sa kanyang paghihiganti. Ikinabahala ito ni Emma at bilang FBI ay nais niya sana itong tulungan pero magiging sagabal lang ito para sa kanya. Sa pagbalik ni Morris sa hospital ay kanyang nadatnan ng mga wala ng buhay na kalaban na nakahandusay sa sahig. Sa wakas nagawa na ding matalo ni Joey ang mga kalaban na mismong pumatay sa namilya niya at kanya na ding ipinakita sa lahat ang tunay niyang identity. Siya ay isang ex-ninja na nagngangalang Higan at lumalabas na gumamit lang sila ng isang paraan para itago ang tunay nilang itsura maging ang kanilang pananalita para maitago ang totoo nilang pagkatao. Bumalik si Higan sa kanilang bahay para kunin ang kanyang gamit at pagkatapos ay sinunog niya ito para di makapag-iwan ng bakas. Ngayon handa na itong balikan ng dati niyang trabaho para ipaghiganti ang kanyang pamilya sa mga may kinalaman sa pagkamatay nila. Pumunta si Higan sa kanyang kaibigan para magpatingin at dito ay nagulat ang matanda dahil himalang nabuhay pa daw ito pagkatapos nitong tanggapin ang matinding pinsala sa katawan. Hiniling ni Joey na gamutin siya nito ng mabilisan kaya naman agad itong pinatulog ng matanda. Sa kanyang paggising ay naramdaman niyang nagkaroon na siya ng sapat na lakas para simulan ang kanyang paghihiganti. Isang kalaban ang kanyang binuhay para kuhanan ng impormasyon pero wala din siyang nakuha sa kanya dahil kasama ito sa patakaran nila ang di pagsasabi ng totoo kahit buhay nila ang kapalit nito. Inaasahan na ni Joey na ito ang kanyang sasabihin kaya naman pagkatapos ng ilang sandaling pagpapahirap ay nagpasya na lang siyang sunugin ito hanggang sa maging uling na ito. Sa kabilang banda naman ay pinagbabawalan ng nakakataas si Morris sa imbestigasyon sa ating bida. Ayon sa kanila ay di pa din malinaw kung kaninong dugo ang mga nagkalat doon at ang isa pang problema ay di gumagana ang CCTV ng hospital kaya wala na daw silang magagawa pa. Pagkatapos ng ilang agrumento ay kinilabutan si Emma sa kanyang nalaman na impormasyon patungkol sa ating bida. Sinabi niya na walang naitalang pagkakakilanlan ng pamilya ni Joey katulad ng mga nauna nang naitalang kaso kaya naman sumang-ayon siyang wag na itong ipagpatuloy.
Subalit kabaliktaran nito para kay Morris dahil mas kinakailangan daw nilang tuklasin ang nasa likod ng misteryo na bigla na lang nagpakita sa kanila. Nagsimula na si Joey sa plano niyang paghihiganti kaya naman nagpunta ito sa mga hideout ng kalaban subalit bigo itong may matagpuan doon. Mag-isa nitong pinuntahan ang mga nalalaman niyang lugar na may kaugnayan sa organization pero kahit isang bakas nila ay wala siyang nakita. Habang nagpapahinga ito sa isang bar ay may dalawang tanod naman ang dumating at kinutungan nila ang kawawang matandang ito sa harap niya. Sinubukan ng isang ito na gawa ng masama si Joey kaya naman sakit sa katawan ang ibinigay ni Joey dito bilang reward. Sa kanyang pag-alis ay bigla namang may pahabol ang isa pang tanod na ito kaya naman binigyan din ito ni Joey ng isang suntok na di siya sasaktan na naging dahilan sa kanyang paglipad sa kabilang ibayo. Sa kabilang banda ay naalala niya si Morris kaya naman nagpasya siyang tawagan ng ibinigay nitong papel para makipag-ugnayan sa kanya. Natanggap na nga ni Morris ang tawag mula kay Joey kaya naman agad nila itong sinubukan na i-trace ngunit ang problema ay mautak si Joey kaya di nila nagawang malaman kung nasaan ito. Bagamat ito na din ang pagkakataon ni Morris na makita daw siya kaya naman nakipagkasundo itong makikipagkita ito sa kanya sa isang restaurant, kinagabihan kung saan ang itinakdang oras ng kanilang pagkikita. Siniguro muna ni Joey ang buong lugar at tiningnan na walang kasamang kahit sino si Morris bago ito makipag-usap sa kanya para makasiguro. Kanila munang pinaalis ang matandang ito para malaya sila pero paalala niya sa kanila na babayaran ni Morris ang anumang bagay na masisira nila. Ayon sa ating bida ay wala daw siyang pakialam sa pag-uusap na ito dahil ang gusto lang niya ay alamin kung sino ang pumatay sa kanyang pamilya. Huwag mo sanang kakalimutan na suspect ka sa nangyaring patayan, tugon naman sa kanya ni Morris na agarang kinuha ang baril at itinutok ito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay walang ginawang kahit anong reaksyon si Joey dahil alam niyang di nito magagawang bumaril ng tao nang walang laban. Sa gitna ng pagmamanipula ni Morris sa nangyayari ay biglang dumating ang delivery rider na ito sa gitna ng kanilang pag-uusap. Mabilis silang inatake ni delivery boy nang walang anong sinasabi ngunit mabilis lang din naman itong nawalan ng silbi gamit ang isang upuan. Natanggal ang maskara ng ating bida na kinagulat ni Morris sa pag-aakala na ibang tao ang nakipag-usap sa kanya. Isang matinding bakbakan na naman ang muling nangyari gamit ang kani-kanilang mga kasanayan sa pakikipagpalitan ng mga balisong sandata. Ginamit na nga ni Joey ang Naruto Jutsu nito kaya mas tumaas ang kanyang chance na manalo laban sa kanyang kalaban habang ang delivery boy naman natin ay gumamit ng Kajabanshan technique kaya naging dalawa na ito na nagpahirap sa sitwasyon. Ginamit ni Joey ang gasolina at pagkatapos ay lumikha ng isang malakas na apoy para makakuha ng pagkakataong pag-atake kay delivery boy. Sa bandang huli ay nagawang tapusin ni Joey sa isang tira lang si Pogi na talaga namang nakakabilib. Bukod pa dito ay napanood ni Morris ang lahat kaya naman napatanong na lang ito kung sino ba talaga ito. Dahil sa nalilito pa ang kanyang kausap kaya kanyang binunyag ang tunay nitong pagkakakilanlan at inamin din niya na siya ay umiiral ngayon bilang isang taong nais ubusin ang kanyang angkan. Sa mga sandaling ito ay bigla naman silang tinadtad ng bala ng grupo na ito dahil hindi sila nagawang iligpit ng delivery boy. Agad na nagtago sina Joey sa lamesang ito na kasing tigas ng pototoy mo at ginamitan sila ng bazooka subalit himalang nakaligtas pa din ang dalawa pagkatapos silang paulanan ng mga bala. Pagkatapos nito ay naiwan na lang mag-isa si Morris sa pinangyarihan kasama ang patay na katawan ni delivery boy. Ayon sa kanya ay di niya lubos akalain na may ganitong patalim sa Japan na talaga namang mahusay ang pagkakahasa nito para sa perpektong pagpatay. Makikita naman natin ang isang tao ang nag-report sa kanyang master at sinasabi nitong di nila nagawang tapusin si Joey dahil nabigo sila. Sa kabila nito ay isang mansyon naman ang naubusan ng mga bantay habang nagmamadali yung iba na protektahan ng kalbong lalaking ito. Nagdadasal siyang iligtas sa mga demonyo subalit ilang sandali lang ay narinig nila ang kakaibang ingay sa paligid. Bigla na lang lumitaw ang mga kamay na ito at inatake ang kanyang mga bantay kasama siya kaya bumangga ang kanilang sinasakyan at ilang sandali lang ay sumabog na din ito. Nagpakita ang isang lalaki na nasa sabik na makita sa personal ang ating bida at kanyang sinasabi na siya lang ang dapat na tumapo sa buhay ng ating bida. Magtatagumpay kaya si Joey sa plano niyang ubusin ang kanyang angkan para sa kanyang paghihiganti at sino naman kaya ang bagong kalaban na magpapakita sa eksena? Pa-comment at follow na lang mga idol kung gusto nyo ng part 2 at agad natin yang susundan kung nagustuhan nyo ang kwentong ito.